na makapangyarihan ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Lord. Ay prepare namin ang aming mga puso, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na ibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, inanin po, Panginoon, yung servant mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa wisdom from heaven, Lord, na ibinigay mo sa kanya at maintindihan namin, Lord, sa simple ang iyong mga salita at may apply namin sa aming buhay. Thank you, Holy Spirit. Ito aming samot panalangin sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang ating pong exhorter ay isang nurse dito po sa Kuwait at siya po ay may isang anak. So, siya po ay umaattend ng gawain sa Jao, sa Salmia. At sa atin po, siya ay taga Ilocos. So, ngayon po ay tinatawagan ko po si Sisyeng. So, God be the glory sa buhay ni Sisyeng. Sa bawat isa, kamusta po ang bawat isa? Mini-welcome ko din pala si Vilma. Vilma ba yun or Elma? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Follow up Si Ellen. Si Ellen Joyce Sagit. Si Ellen yung Joyce Sagit. hindi nakapagsalita kanina. Actually, nag-message siya nun sa FLCC na page. January 5 kami na convo. Tapos nag-message siya kanina sa akin. Kaya sabi ko, Bless the Lord. Amen, praise God. So, Manay, can you share the screen po? Okay, just a minute. Okay, sandali lang po. Yan. Amen. Okay na? Okay po. Sige po, next slide, Manay. Sino Yan ba? pong maaari ko bang tanungin ang bawat isa kung sino po yung nakakaalam ng story na to? You can unmute your mic po. Familiar po ba tong picture na to sa inyo? Amen po. Yung pinagaling ni Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Ate Narisa. Yes. Yan po yung pinagaling ng ating Panginoong Jesus kasama ng kanyang apat na kaibigan. The lame and his 4 friends. Next slide, Manay. So, ang ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay matatagpuan po sa Gospel ng Luke, chapter 5, verse 18 to 26. So, let's all read with your mics muted po. Verse 18, some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up onto the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Verse 20, when Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." Next slide. The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'?" Next slide. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Immediately he stood up in front of them, took what took what he had been lying on, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, once again, Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita, Lord God. Lord, um, open our hearts, O God, and our minds so we can see wonderful things that is written into your law.
Make our hearts fertile, Lord God, so that the seed that is being sown tonight, O God, ay mamunga po sa aming puso at magamit po namin ito so Lord God. Salamat, Lord. May you speak tonight, Lord God, and more of you and less of me. In Jesus' name, amen and amen. Manay, pakibalik po sa picture sa second na slide. Yan. So, noong unang panahon po, wala pa pong Facebook. So, kung ang ating Panginoong Jesus ay pupunta at mangangaral, naririnig lang yan ng mga tao. 'Di ba? Pero siguro po nung unang panahon, kung meron pong Facebook, si Jesus ang number one na influencer. Amen? Siya po ang may pinakamadaming followers. Kasi itong account po na ito ay matatagpuan sa tatlong gospel, pero kinuha ko lang po siya sa Luke kasi mas maiksi po yung sa scripture ng Luke. Makikita niyo din po itong account na ito sa Matthew. It's in Matthew 9. Makikita niyo din po itong account na ito in Mark. Yung Mark, yung pinakamahaba, mas precise po yun. Kung gusto niyo pong ulit-ulitin itong scripture, itong story na ito. So, sabi dito, ang Panginoong Jesus daw ay bumalik para mangaral. And then, merong 5 magkakaibigan. Yung 5 magkakaibigan, yung 4, normal. Yung isa, may sakit, hindi nakakalakad, paralitiko daw po siya. Tapos, siguro po, kung Facebook noon, nakafollow sila sa Panginoong Jesus. Kasi viral siya noon di ba? Kahit saan ka magpunta, may mga tao talaga. Amen? So, siguro po, kung meron na pong Facebook dati and nalaman nila kung saan papunta ang Panginoon, siguro pupuntahan din po nila. Nung nagpunta ang Panginoong Jesus sa Capernaum, doon po mangangaral ang ating Panginoon, itong 4 na magkakaibigan, narinig nila na pupunta doon ang ating Panginoong Jesus. And then they said to their friend na lame, "Friend, Beshi," sabi ng ganun. Pupunta daw dito yung dakilang manggagamot, yung nagpapagaling, yung nagpapakain ng 5,000, hindi pa kasali ang mga kababaihan at mga bata. So most probably, pag pumunta tayo doon, mapapagaling ka niya at makakalakad ka na. Hindi ka na namin bit-bit-bit-bit. And then, their lame friend said, "Sige, tara." Of course, that is Jesus. He is viral, di ba? Pagpunta nilang ganyan, nakapin yung location sa Facebook ni Jesus, nasa souk siya. Doon sa siya souk mangangaral. Di ba? Siyempre, ang souk, malawak yan. Kaya dapat may venue. Pumunta siya ngayon sa Al-Anjari Complex. Paglakad nilang ganyan, McDonald's pa lang, punuan na ng tao. Ganon katinding influencer ang ating Panginoon. Diba? Kaya sabi nung isang friend, mukhang madaming tao, paano kaya tayo makakasingit? Diba? They came up to a very desperate and strategic plan kung paano sila makakalapit sa Panginoon. Sabi nung isang friend nila, tara, dito tayo pumunta. Kasi yung likod ng Al-Anjari Complex, dyan yung Jaok. So, punta muna tayo ng Jaok. And then, saka tayo pumunta sa Panginoong Jesus. So, nagliko silang ganyan. Pagliko nilang ganon, they went at the back of Al-Anjari Complex, pumunta sila sa taas, binutas nila ang Al-Anjari at binaba nila yung kaibigan nila. And there, anong sabi ng Panginoon? Manay, paki-turn po yung slide. Sa next na slide. Sa next po, yung yung scripture. Yan. At nung pagkababa nila, nung kaibigan nila, anong sinabi ng Panginoon? Friend, your sins are forgiven. Amen? So, ang Panginoong Jesus, tinawag niya yung lame na friend. What a privilege, di ba? Sinabi niya, friend, your sins are forgiven. Next slide, Manay. Or which is easier to say? Sabi niya, your sins are forgiven or get up and walk. Amen? Next slide. Yan na yan, next slide. Next pa po. So,
we have questions to be answered here. Sabi sa first question, di ba sabi ng Panginoon, friend, your sins are forgiven. Di ba, gumaling ka na. Sabi niya, you are healed. Get up and walk. Sabi pa nga nun, which is easier to say. Di ba? So what was the paralyzed man and his friend's secret? Anong secret niya sa tingin niyo, yung limang magkakaibigan na yan? They had faith that Jesus... Believe on Jesus. Yes. Nagkaisa po sila sa kanilang pananampalataya. Amen. Di ba? Ang strong ng faith nila. They had faith that Jesus would heal him if only they could find a way to get him in front of the Savior. Manay, last na slide muna sa question. So, yung second na question, kasi yung first question, ang answer natin, yung nagkasama-sama sila, di ba? At nanampalataya sila, nagagaling yung kaibigan nila. And the second question is, in our generation today, how do we do that? Next. So there are two life-changing lessons kung paano po natin magagawa yun ngayon on how we are going to seek Jesus when we need help. The first is, we are like the man in the mat. Amen? Sabi dito, just like the man in the mat, we all have times of weaknesses and desperation. Whatever the cause, we need a friend to carry us to the Savior. Yung paralitiko po na kaibigan nila, he knew that he couldn't get to Jesus on his own kasi hindi siya nakakalakad. And the crowd was too big. Sabi ko nga, nasa McDonald's pa lang sila, punuan na ng tao doon. And his legs were too weak. So, dapat may magdala sa kanya doon. Sino ang nagdala sa kanya? Yung mga friends niya, yung 4 na friends niya. So, just like this man, we all have times of weakness and desperation. It may be physical, pwedeng emotional, pwedeng mental, or spiritual pain. Kaya whatever the cause, we need a friend to carry us to the Savior. Siguro, may mga pagkakataon or most of the time, we are the man like in the mat. Diba? Yung nagsisik tayo sa Panginoon, pero hindi natin alam kung paano tayo makakapunta. Amen? Kasi paano po tayo nandito ngayon sa VBS na ito, sa God of all comfort, if we don't have a friend who invited us to come here? We are like this man in the mat. We seek Jesus, we want Jesus, but we cannot go. How? Diba? They invited us. Our friends invited us. Paano na lang kaya kung hindi nagbusi pa Anson? Siguro hindi po tayo magkakakilala dito. We are still